magandang umaga. Okay, ito na po, Karosendo, kahapon nagmo-monitor ako ng news at yung kasamahan nyo, si Jason Kainglet, nagre-reklamo na yung mga magsasaka daw, nagre-reklamo na daw, na luging-lugi sila dahil 8 pesos na lang daw kada kilo ang binibili daw sa kanila ng mga traders ng palay. Bakit po humantong sa 8 pesos kada kilo? Pakikwento po. Yeah, ang ano kasi no, nung February sumulat na tayo sa ating Pangulo na may problema tayo na iharap no kung hindi maagapan. So sumulat tayo sa Malacanang, ang sinabi natin dapat yung tariff na binabasa 15% ibalik na sa 35 dahil yung international price ng bigas from $620 bumaba ng $358 per metric ton. Ibig sabihin, malaki na yung binaba at yung tariff ng 5 to 6 years ago, bumalik na yung yung presyo ng international. So yung tariff dapat ibalik na sa 35%. Yun ang original na tariff. No? So ang nangyari, ang Malacanang sumulat kay Secretary Balisacan na sinasabi sa NEDA dapat i-review yung tariff. So nagkaroon kami ng meeting ng April, prinisenta natin yan kay Secretary Balisacan. In-explain natin na yung tariff dapat ibalik na dahil yung world market price ng bigas bumaba na. No? Yes. So, yun ang isang dapat ginawa ng NEDA, ibalik yung tariff to 35%. Pero hindi ginawa, kaya yung import price ngayon ng 25% bracket, aabot yan ng 25 pesos na bigas pag landed dito sa ating bansa. So, kung ang compute natin is 25 pesos, ibig sabihin nun, 15 pesos na dry. Ang dapat mabili ng miller, no? Delivered sa kanila para maktumbas yung 25 pesos na bigas. Yung palay, dapat 15 landed sa miller. Pero ang nagbibili sa mga farmers, ang mga traders. Di ba? So ang traders naman, pag bibili na dry, magiging 12 pesos. Kasi yung 12 pesos na yan, kikita sila ng piso, tapos i-deliver yan sa miller. So more or less 3 pesos ang difference doon. So yung dry, magiging 12 pesos. Yung basa, ibig sabihin noon, nasa 9 to 10 pesos. 9 to 10 na lang. Yun ang bili ng mga either dry kasi yun. Yung drying cost kasi mga 2 pesos yun. So ang suma total, kaya bumaba yung presyo ng farm gate price. Kasi yung mga traders and miller, binabase nila dun sa import price. Imported, Yun ang ginawa nilang benchmark. Yes, Kaya sinasabi natin, yung 15%, kung ibalik sa 35%, so yung benchmark ng tataas. So yung 25 kilos, baka umakyat na kunyari sa 30 pesos, sa 35. So kung yun ang ginagamit nilang basehan. Okay, gets na gets. Okay. So yun ang kailangan talaga. Kasi ang government, ang NFA, bumibili, no? Ang pondo lang nila is 5 billion. NFA, Yung aanihin natin July to December, is 230 billion. Okay. So, ang mabibili lang nila is 2% ng ani natin. So, maski kano ka-active yung NFA na bibili at 24 pesos, yun lang kaya nilang bilihin yung 2% na aanihin natin. Yung 98% ng ating mga magsasaka, mabebenta yan ng 10 pesos or 8 pesos. Sa traders sila makakabenta, hindi sa NFA kasi 5 million lang ang budget ng NFA. Okay, so talagang lugi yung ating mga magsasaka doon. 98%, 2% lang ho ang halos nakukuha ng gobyerno, na binibili ng gobyerno. Sir Rosendo, ano na ho yung mga hakbang na ginawa ho ninyo dito sa bagay na ito, bukod sa ito na nga ho, na nagpaalam na rin kayo sa ating pamahalaan, sa kasalukuyan
yan kasi magiging tag-ulan na ho. So mas maraming mga palay, taniman ho ang mga apektuhan ng mga pagbaha at maging mga pag-uulan.